Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Thursday, May 21 at ganap na pong alas 12 ng tanghali. Dito po sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang tanghali po sa inyo. Ang ating mga pinagpipitagang overseas Filipino workers at Filipino migrants, saan man po kayong panig ng mundo, isang magandang araw po sa inyong lahat. Ito yung ating pag-uusapan ngayong araw, yung Patriot 13. Hopefully, it is a statement with an exclamation point in the coming days. And hopefully, yung 13 na bumubuo ng kasalukuyang mayorya ay patuloy silang magbigkis-bigkis sapagkat alam naman natin na nung sila ay nag-assume bilang bagong mayorya, nagkaroon ng tinatawag at kilala na ngayon bilang Senate siege. Hanggang ngayon, itong Senate siege na ito at naging mainit nga yung talakayan kahapon sa Senado dahil tila nawala na yung ating sense of humanity. Pag-usapan natin yan. Pero dito muna tayo sa Patriot 13. Will it be a lucky 13? Swerte ba itong 13? Or unlucky 13? Ang makakasagot lang ay yung Patriot 13. Sapagkat ang nasa likod ng background nila nung Patriot 13, nung sila ay nanindigan na bumuo ng bagong mayorya at iboto't italaga si Alan Peter Cayetano, si Senador Alan Peter Cayetano bilang bagong Pangulo ng Senado. Marami silang isinugal. Isinugal in a sense na napakatindi nung pressure sa kanila. Alam naman natin yung mga nangyari after they have assumed the majority diyan sa Senado. So, itong Patriot 13, under siege sila matapos nilang manalo bilang bagong mayorya. At yan ay hanggang sa ngayon, matinding pinaninindigan nung Senate Sergeant at Arms sa pagkatao ni Major General retired Major General Mau Aplaska. Malinaw sa naging pahayag kahapon nung Senate Sergeant at Arms na si retired Major General Mau Aplaska, yung ipinakitang video diyan sa press conference regarding sa Senate siege, according to retired Major General Mau Aplaska, ito ay spliced. Pinutol, pinagdugtong para makuha yung gustong naratibo nung nagpresenta kahapon diyan sa panig naman ng pamahalaan at ng administrasyon. Subalit matibay ang paninindigan at naging pahayag ni Senate Sergeant at Arms, retired Major General Mau Aplaska. Spliced yan. Talagang nagkaroon ng Senate siege. At hindi lamang ito basta salita ni retired Major General Mau Aplaska. Halos lahat ng Pilipinong interesado sa politika at sa current events, sa kasalukuyang lagay ng ating bansa, napanood kung paano nagkaroon ng mas kilala na ngayon na Senate siege. Talagang merong putukan. Ang daming pulis, ang daming NBI, at narinig naman natin yung pagla-live broadcast through social media ni Senate President Alan Peter Cayetano. Nananawagan siya sa pamahalaan na may sumagot naman. Ganon din kay Senadora Pia Cayetano na talagang nanginginig ng mga oras na yon. Kaya dito tayo napupunta sa usapang Patriot 13. Sapagkat nakita rin natin yung events that have transpired after the Senate siege when the Patriot 13 assumed control of the majority of the leadership of the Senate. Kaliwat kanan na yung pangbabatikos na wala na rin talaga sa ayos, wala na sa lugar. Kung ano-ano nang sinasabi, meron pang isang nagsusulat dyan na minamak o pinagtatawanan, ginagawang katawa-tawa, yung naging linya noon ni Pangulong Duterte that change is coming. Meron siyang mensahe sa isang senador
na shit is coming. Imaginin mo yung larong yon. Pero ito yung mga taong nagbenepisyo din. Nung panahon ni Pangulong Duterte, nung naramdaman natin yung kaayusan, yung peace and order, yung kapayapaan na pare-pareho nating naramdaman sa lansangan, sa kalsada. Ano? So malinaw yan na pinaglalaroan at makikita natin na talagang merong deliberate effort ang mga mainstream media na pumalaot na dito sa mistula na silang propagandists. Bahagi sila ng propaganda machine ng pamahalaan. Merong isang newsfeed na ang description niya naman sa naganap na paglabas ng sama ng loob ni Senadora Pia Cayetano na patuloy daw ang drama sa Senado. Ganyan isinasalarawan, minamaliit. Ito'y katuloy na cover-up. Bulilyaso kasi yung pagtangka nilang pagsilbi, kahit na may kahit na hindi nag-issue at dininay ng Korte Suprema yung issue ng TRO diyan sa petition ni Senador Bato de la Rosa, bilang Pilipino, bilang abogado, ako'y naniniwala na zero jurisdiction ang ICC sa sinumang Pilipino. Senador ka man, dating Pangulo ka man, dating pulis ka man, ordinaryong Pilipino ka man, zero jurisdiction ang ICC. At hindi lamang ako ang nagsasabi niyan, it has always been the consistent position of the Office of the Solicitor General. Malinaw po yan. Matagal ng posisyon ng OSG, especially during the time of former Solicitor General Minardo Guevara, na zero jurisdiction ang ICC dito sa Pilipinas. Walang jurisdiction, kanya hindi dapat na i-enforce yung invalid, unwarranted warrant of arrest hanggat hindi ito dumadaan sa tamang proseso, hanggat hindi ito dumadaan sa tinatawag nating local courts. No, yan lang yung ating malinaw yan dahil yan ay nakasaad sa ating saligang batas. Hindi ba na-discuss na natin yan na walang warrant of arrest. No warrant of arrest shall be issued except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the witness or witnesses, even the complainant, that he or she may produce. Malinaw yan sa ating saligang batas, we should not deviate from it. And consistent with the stand of the long-standing view of the Office of the Solicitor General prior to the assent or bago maging Solicitor General ngayon, itong si Solicitor General Berberabe, malinaw sa OSG, zero jurisdiction ang ICC sa Pilipinas at hindi dapat pahintulutan manghimasok sa ating mga domestic issues or affairs. Malinaw yan. And hopefully, na-deny man yung interim relief na hinihingi ng mga abogado ni Senador Bato, sana desisyonan na ng Korte Suprema yung main issue. Kung meron bang jurisdiction talaga ang ICC sa Pilipinas o wala, para matuldukan na itong pagiging hindi sigurado ng lahat, para wala ng Pilipinong muli pang malalagyak sa isang banyagang jurisdiksyon diyan sa ICC. It's a foreign tribunal, sure, not a foreign court. Ano bang diferensya? Yung foreign tribunal, kinikilala ng ating bansa dahil pumirma tayo sa isang tratado. Yung isang foreign court, yan po yung isang korteng kagaya ng mga RTC natin, subalit sila'y may kinikilala at nasa ilalim ng isang soberanya. Kaya walang jurisdiction ng isang foreign court sa Pilipinas sapagkat sila'y napapabilang sa ibang bansa. Ang foreign tribunal na ginigiit ng iba, tama yan kung hindi tayo nag-withdraw sa ICC noong 2019. And since nag-withdraw na tayo, zero jurisdiction na ang ICC.
Assuming, for the sake of our argument, na hindi nag-withdraw ang Pilipinas diyan sa ICC, at halimbawa lang na tayo hanggang ngayon miyembro pa rin, hindi pa rin automatic ang pagsisilbi ng warrant. Bakit? Mas mataas sa kahit na anong tratado ang bisa at effectivity ng ating saligang batas. Malinaw 'yan. Lahat ng batas dito sa Pilipinas dapat ay alinsunod sa pinakamataas na batas. Wala nang tataas pa kundi ang ating saligang batas. At ano ang pinag-uutos ng saligang batas? Walang sino man ang maaaring arestuhin nang hindi dumadaan sa tamang proseso, yung due process. Ano yung due process? Kinakailangan dumaan ito sa isang personal na pagsusuri ng isang lokal na hukom at kanyang ipatawag ang complainant, applicant o testigo niya at ma-examine niya personally under oath or affirmation. At pag siya'y kumbinsido na dapat mag-issue ng local warrant, saka pa lamang magkakaroon ng visa. Yang ipinagyayabang, ipinagkakalandakang warrant mula sa isang banyaga katulad ng ICC. Ngayon, ito po yung background ng ating pinag-uusapan. Under siege ang Senado, meron tayong Patriot 13 sa ngayon at lahat sila ngayon ay under siege pa rin. Collectively, nakita natin they were under siege. Literally under siege and as an institution. Hindi na po kasi ito usapin ng mga personalidad nung nasa majority or nasa minority. Ang usapin po dito, Senate was under siege as an institution when the new majority assumed and wrestled control of the leadership of the Senate. Ito nga po yung naririnig natin na sana hoy yung may mga panahon, bisitahin po ninyo yung column din ng napakahusay na manunulat si Bobby Tiglao. Basahin po nyo yung kanyang mga column. In fact, ang kanyang isang title sa isa niyang column, The Last Bastion of Democracy. And he was referring to the Senate. Last bastion of democracy, pwede nating tratuhin last line of defense ang ating Patriot 13. Pwede nating sabihin last card ang ating Lucky 13 para hindi tayo mawalop at mawala at manganib ng tuluyan ng ating demokrasya at maaari nating silang tingnan itong Patriot 13, yung last hope for a better Philippines hanggang sa ngayon, yung last hope for a better Philippines. Sila po'y under immense pressure. Ano ang ating mga binagbabasihan? Bakit natin sinasabi na sila ay under immense pressure? Tingnan po ninyo, matapos po na nagkaroon ng pagpalit ng liderato sa Senado, hindi man po nagtagal ay lumabas na agad yung sinasabing kaso ni Senador Jinggoy Estrada patungkol sa plunder, malversation na may kinalaman umano dyan sa flood control scam, flood control anomaly. At dito sa sinasabing kaso na bagong kaso na inirekomenda na ng DOJ sa Ombudsman, kasama rin dyan yung yung pangalang matagal nang isinisigaw ng sambayan ng Pilipino, yung dating kalihim ng DPWH, si dating kalihim Manny Bonoan. Kasama siya dyan sa bagong kaso na rinerekomenda ng DOJ. Bukod kay Jinggoy, nandyan din, bigla na namang nabuhay yung matagal nang na-dismiss na kaso for alleged illegal campaign contribution. Laban kanino? Isa pang senador, kay Senador Chis Escudero. So under siege ang Senado nung nag-take over ang bagong majority installing Senador Alan Peter Cayetano. Nakita natin, nagpuputukan, nagpapalitan ng putok, ang daming armado diyan sa Senado. At ngayon naman, pinalalabas nila na hindi raw under attack, hindi raw under siege ang Senado. Napanood naman nating lahat. Nandiyan naglaganap sa social media as it happens, ang daming may smartphone, rine-record
at pinapakalat yung nangyayari sa loob. Ang dami ring mga mainstream media or traditional media sa loob na nagko-cover. So ito'y mahirap, napakahirap nitong pagtakpan, ano? Kaya dapat maging maalam tayo at maging very very discerning tayo dito sa mga inilalabas na naratibo nung mga nais guluhin talaga ang nangyayari sa ating bansa. Ibalik natin sa isa pang senador na mukhang under immense pressure din. Biglang ibinalik, biglang binuhay yung kaso sa COMELEC laban kay Senator Chis Escudero. At ito nga yung bunsod ng alleged illegal campaign contribution. Subalit mga kababayan, para lang po gabay, ito po'y matagal nang na-dismiss ng COMELEC mismo, yung Law Division. Law Division ng COMELEC ang nag-dismiss nito. At walang oposisyon ang chairman ng COMELEC, walang oposisyon ang NBank. Bakit ngayon inire-revive bigla itong alleged illegal campaign contribution laban kay Senator Chis Escudero? At ang interesado ay yung mismong COMELEC chairman at yung sinasabi niyang i-elevate NBank. I'm sure the lawyers of Chis Escudero will also use the previous dismissal by the COMELEC's own law division as a basis to dismiss it again diyan sa COMELEC NBank. Pero nakikita natin dito, talagang matindi yung nangyayaring application na pressure at masasabi nating intimidation sa ating mga senador. Ano? So makikita natin, inangat po yung ante, inangat yung pressure and call it intimidation sa mga senador. Sinimulan kay Senator Jinggoy Estrada na nanganganib makulong ito sapagkat maaring ilabas ang anumang oras ang kanyang warrant by next week at ganun din si Senator Chis Escudero. Remember, simula pa lamang nung paglabas nung si Saldico, hindi pa libre yun, bagamat siya'y nananahimik, ang kanyang direksyon talaga, ilaglag at ipako si Senador Chis Escudero sa gitna nitong maanumalyang flood control funds misuse, sa maanumalyang flood control na ginamit na ghost projects yung mga flood control. Kaya nga binabaha pa rin tayo hanggang ngayon. So nakikita natin, nandoon na ang pressure nila. Hindi malayo na bukod kay Senator Jinggoy Estrada at kay Senator Chis Escudero, mabubuhay din muli yung bantang kaso, plunder din, laban kay Senator Joel Villanueva. So nakikita natin, yung na-witness natin pare-pareho, nasaksihan natin yung Senate under siege, no? At dininay, mariin na dininay, itinanggi ni Senate Sergeant at Arms retired Major General Mau Aplasca na totoo yung videong ipinakita nung nag-press conference kahapon sa Malacanang at sinabi niyang ito'y spliced. And in a matter of few days siguro, dapat niyang ilabas yung buong video na sinasabi niya at sinasabi niyang spliced. Sapagkat hindi ito pwedeng his word against their word. Kinakailangan dito, ilabas niya agad-agad, forthwith, without delay, itong sinasabi niyang buong video na hindi spliced upang pasinungalingan yung sinasabi din niyang spliced video. Para naman sa ganon, magkaroon ng objectivity ang lahat ng mamamayang Pilipino dahil na kailangan nating tulungan yung Patriot 13. They are under immense pressure individually and the Senate is under immense pressure collectively as an institution. Marapat naman kung ganito na ang ginagawang pressure sa Senado, panahon na nag-reorganize na sila, meron ng chairman, may chairperson na, may chairwoman na ang Blue Ribbon Committee. Ibalik na natin agad-agad din forthwith. Commence with the flood control funds corruption investigation. Ito ang gustong makita ng sambayan ng Pilipino. More than itong budol na impeachment complaint laban kay VP Inday, more than
more than itong budol impeachment complaint, ang gustong makita ng sambayan ng Pilipino is the resumption, the restart of the Blue Ribbon Committee hearing on the flood control funds corruption, on the flood control projects, ghosts projects, at yung flood control na mga missing projects at substandard projects. Dapat yan ang gawin ng Blue Ribbon Committee upang sa ganoon magkaroon naman ng pagtatanggol ang Senado bilang institusyon sa kanyang mga miyembro individually. Again, itong Patriot 13, they have risked so much. Yung magkapatid na Senador Mark Villar at Senador Camille Villar, sila po ay meron ding kaso na. Bagamat I think yung kaso nila ay bailable, meron pa rin silang kaso. Kaya yung Patriot 13, regardless of our political views, regardless of our political leanings, I believe lahat ng freedom-loving, lahat ng democratic-loving Filipino, democracy-loving Filipino, dapat nating suportahan ang naging matapang maisog na paninindigan nung Patriot 13 nating mga senador. Kahit ano pa ang political party mo, kahit ano pa ang political party ng mga yan. Bakit? They are our last line of defense. They are the last bastion of democracy, and they are the last hope of the country of the Philippines for a better tomorrow, especially para sa ating mga kabataan. Tulungan natin, suportahan natin. Magpahayag kayo ng suporta at pakikiisa dito sa Patriot 13. I have read the news feed sa online nung naging pahayag ni Senadora Camille Villar na parang essentially ang sinasabi niya, saksakan ng Judas na kung sino pang tatalikod sa kanilang 13. Ganon din yung naging pahayag ni Senador Dante Marcoleta. No? So, dapat tayong mga Pilipino, let us show our appreciation by bumisita kayo sa Senado. Kung hindi man kayo makapasok, dahil alam ko mahigpit din ang seguridad doon, may mga magaganap doon na payapang pagkilos na naaayon sa ating karapatan, freedom of speech, of expression, and of the press. Pwede kayong magtungo doon. Ipadama ninyo, ipahayag ninyo, ipakita ninyo yung inyong support at pakikisa at pagprotekta dito sa 13 Patriot Senators. Bakit? Hindi po first time na may ganitong matinding pressure na ginagamit ang anumang administrasyon laban sa Senado. Yung mga hindi bago, yung application of this kind of immense pressure coming from the administration towards the Senate. Let me take you back in time. Noong 1991, mainit na pinag-uusapan yung kampanyang yes at no. Yes for the retention of the US military bases. No for the retention of the US military bases. 1991 yan. Ang Pangulo noon ay si dating Pangulong Corazon Cory Aquino. No? Siya ang ating Pangulo noon, back in 1991. Alam mo ninyo, nung September 10 of 1991, mismo ang nakaupong Pangulo sa katauhan ni Cory Aquino, si Tita Cory, si Saint Cory, si Pangulong Cory Aquino, 1991, September 10 of 1991. Pinangunahan niya ang isang malakihang rally. Nag-rally si Cory Aquino bilang presidente, unprecedented yon. Wala pang gumagawa noon. An incumbent president went outside the Senate and staged a rally. Ano yung rally niya? Pinipressure niya yung mga senador noong mga kapanahonang iyon na bumoto ng yes. Yes for the retention of the US military bases. So itong nangyayaring pressure, application of pressure, or call it intimidation, depending on what lens you are wearing,
Lahat yan hindi bago. Hindi bago yan at meron nang gumawa niyan. Ginawa na yan ni dating Pangulong Cory Aquino. Pangulong Cory Aquino, 1991, September 10, 1991, nagtungo sa labas ng Senado. Yung dating building pa ng Senado, yung ngayon National Museum. Nagrally si Pangulong Cory Aquino that time, September 10, 1991, to put pressure doon sa magaganap na botohan kung dapat bang panatilihin ang US military bases nung kanyang kapanahunan o dapat nang sipain at paalisin sa teritoryo nating mga Pilipino. Madami siyang kasama. Presidente siya noon, September 10, 1991. Si Cory Aquino mismo namuno ng rally. Ano ang ginawa nung mga maiisog na senador natin nung taong 1991. Nandyan na si Cory Aquino, kasalukuyang Pangulo, ang daming kasamang tao. Nagrarally, pinipwersa niya yung kanyang kagustuhan na yes for the retention of the US military bases. Ano nangyari? Nanindigan ang ating mga senador, 12 sila noon. Mas marami pa nga ngayon, yung ating Patriot 13. 12 senador, hindi nagpatakot, hindi nagpatinag, hindi nagpa-pressure, hindi nagpa-intimidate kay Pangulong Cory Aquino noong September 10, 1991 at bumoto na no. Alisin na ang base militar dito sa Pilipinas. Kaya hindi bago yung ganito katinding application ng pressure, except of course with variation. Ngayon kasi nandiyan dinadanggel yung kaso, yung plunder, yung malversation, non-bailable, etc. etc. Ang ibig ko sabihin yung ating comparison nung naganap nung 1991 at ngayon na naman nakikita natin under siege ang Senado last week, nakita natin papalitan ng putok at magpapatuloy yan. Linabas na yung rekomendasyon ng DOJ laban kay Senador Jinggoy Estrada nakasuhan ng plunder, non-bailable. Kasama si dating kalihim Manny Bonoan. Pero ang balita, makikita mo sa mainstream. Panay Senator Jinggoy Estrada, nakailalim, nakalubog yung Manny Bonoan. Mas guilty naman yung Manny Bonoan doon sa Jinggoy Estrada. Bakit ko nasabi? Sino ba ang kalihim o sekretaryo ng DPWH? At ang tagal na isinisigaw ang pangalang yan, subalit hanggang sa ngayon, rekomendasyon pa lang din na siya ay kasuhan. Ganon din, atras natin kaunti, si Senador Chis Escudero, dinismiss na ng COMELEC Legal Division yung kanyang kasong for alleged illegal campaign contribution. Dinismiss ito mismo ng COMELEC Legal Division. Kung dinismiss ito ng COMELEC Legal Department, Law Department ng COMELEC, nang walang objection ang mismong chairman ng COMELEC, walang objection yung mga commissioner at yung ANBANC, bakit naman ngayon, nung hindi rin nagpapatinag si Senador Chis Escudero na lumipat muli at maging bahagi ng minority para madagdagan ang bilang ng minority at susubukan nilang bawiin ang liderato ng Senado, biglang inilabas ang bantang bubuhayin yung kasong illegal campaign contribution laban sa kanya. Hindi ba't isang uri yan ng intimidation o application ng pressure? Ito ba ay dahil sa ayaw niyang lumipat at maging bahagi uli ng dating grupo na nagtatangkang kunin ang liderato ng Senado laban kay Alan Peter Cayetano? Ito po yung mga naglalabasang sentimiento ng mga ordinaryong Pilipino. At lahat po ito ay valid expression of their freedom to express their views and freedom of speech ng bawat mamamayang Pilipino. Hanggat umiiral ang 1987 Constitution, meron tayong karapatang magpahayag. Kanya yung mga naiilang na magsalita, huwag kayong maiilang magsalita. Karapatan nyo yan. Wala tayo sa martial law. Kaya nga dapat nating suportahan itong Patriot 13. Again, regardless of their political affiliation, regardless of their political parties, for now,
this Patriot 13, they are our last line of defense. Pag itong Patriot 13 bumigay, pag itong Patriot 13 nabuwag, sila na nga lang ang ating last line of defense, masisira lalo ang ating Senado bilang institusyon. Sila na yung ating last bastion of democracy. Atin silang tulungan. Again, ulitin ko kahit na ano ang iyong political party, we have to be bigger than ourselves. We have to be bigger than our groupings. We have to be bigger than our political parties. Ako po'y walang political party, hindi po, independent po ako hanggang ngayon. Dapat mas malaki tayo dyan. Tingnan natin yung bansa. Ang nakataya dito ay ang ating bansa. We have to support in whatever way we can the Patriot 13. Ngayon, tumitindig sila. Kinakailangan ipadama ninyo, iparating ninyo, ipakita ninyo yung inyong support at pakikisa sa kanila because obviously they are under immense pressure. There is intimidation, there is application of pressure in whatever shape, way, or form. Kailangan natin sila. Dapat naman, si Senadora Pia Cayetano, agad-agad forthwith, simulan, buksan, reignite, restart yung Blue Ribbon Committee hearing doon sa 1.7 trillion pesos flood control corruption. Yan ang pushback dapat ng Senado. Senate must resume forthwith yung pag-iimbestiga dito sa 17 trillion pesos, 1.7 trillion pesos na flood control corruption. Dapat yan simulan agad-agad sapagkat more than the fake impeachment laban kay VP Inday, ang hinihingi ng sambayan ng Pilipino ay transparency and accountability on how the 1.7 trillion pesos funds for flood control or flood mitigation projects were used. Saan ito ginamit? Saan ito napunta? Sino ang nakinabang? Sino ang kumita? Yan ang higit na gusto makita when we speak of transparency and accountability ng sambayan ng Pilipino. Kaya itong Patriot 13 hanggang ngayon lumalaban, hanggang ngayon naninindigan, sana ay magpahayag din kayo in whatever way, shape, or form. Kung kaya niyong magtungo sa Senado, pagka merong pagdinig na gagawin, sana ay tumulong kayo. Kung meron kayong mga social media page, kung meron kayo, kung meron pa naman mangilan-ngilan na natitirang patas na bahagi ng mainstream media, pahayag ninyo yung inyong suporta dito sa Patriot 13. Again, I repeat, they are our last line of defense. They are our last bastion of democracy and our last hope for a better Philippines, especially para sa ating mga kabataan. Wala na munang ano rito. Wala na munang political leanings, political affiliation, political party. Set that aside. That's too little, that's too small. Ang nakataya dito yung bansa natin, yung kinabukasan ng mga kabataan. Kaya dapat, kung makakatulong, magpahayag kayo ng suporta para naman hindi manghinaan ng loob itong Patriot 13 natin.